morning, Liv. Thank you for speaking with us today. I have my phone here. Is it okay to record? Yes, ma'am. We understand you witnessed something unusual a while ago. Could you tell us what you saw? Yes, good morning, officer. Kanina, pagkalabas ko ng bahay kasi kagigising ko, I noticed na may lalaking nag-aantay sa harap ng coffee shop. Nakasuot po siya ng black na jacket, and also nakasuot po siya ng black na cap, and siguro inaantay niya po yung coffee shop na mag-open. Did he seem out of place, or were there any other unusual things about him? At first, wala naman, ma'am. Yun nga, sabi ko nga po, yung lalaki parang hindi naman nakakapagtaka na may gagawin siyang masama kasi andun lang siya sa labas nag-aantay na para bang may inaantay siyang kasama para magkape. After that, pagkakita ko na wala na yung lalaki doon, napag-isip-isip ko na baka pumasok na siya sa loob para mag-order ng kape niya. Did you hear anything else or see any other unusual activities after that? So far, sa ilang minuto na nagtagal siya sa loob, wala naman na po. Kaya pumasok na po ako sa loob. And ilang minuto lang ang nakalipas ulit, narinig ko na ang sigaw ni Liv na para bang humihingi siya ng tulong. And that, nagmadali akong lumabas para sana puntahan si Liv. Pero nakita ko, na-witness ko na yung lalaki, palabas na siya ng shop, nagmamadali, tumatakbo. And na para bang may ginawa siyang hindi maganda. Okay. Thank you. May karagdagan ka pa bang sasabihin na pwedeng makapagturo kung sino ang lalaki na yun? Madalas ko na pagtatambay sa labas ng aming bahay na parang familiar na din ako sa mga customer sa shop. So, natatandaan ko din na yung lalaking yun ay regular customer ng shop. So, yung lalaki na yon matangkad, and then sakto lang din naman yung pangangatawan niya. Is that all what you can say? Yes, ma'am. Thank you again for your time. Your information will definitely be useful. Magandang hapon dyan. Alam mo ba kung bakit ka dito? Hindi po, ma'am. Sabi po nila may gusto raw po kayong itanong tungkol sa coffee shop. Sige, maupo ka muna. Tama ka nga. May nangyaring hold-upan sa kabilang kanto sa may coffee shop. May nakapagsabi or description ng witness na naka-black na jacket at nakasuot ng black na cap ang suspect. Inaamin mo bang ikaw yun? Ma'am, madami naman pong naka-jacket na black doon, tas naka-cap na itim. Totoo, pero ayon kay Liv, residente, malapit sa coffee shop na yun. Nakatambay ka daw doon bago mangyari ang nakawan. Gaano ka ka-familiar sa coffee shop na yun? Ma'am, lagi po akong bumibili ng kape doon. Hindi naman po ako pumasok kanina, nakatambay lang po ako, may hinihintay lang po ako. Inaantay mo raw? Sino? Si John po yung kaibigan ko. So sinabi mong hindi ka pumasok ngayon. Ito, CCTV footage sa loob ng coffee shop. Tinatanggi mo bang hindi ikaw yung nakuha dito sa CCTV na to? Hindi po ako yun, ma'am. Siguro kamukha ko lang. So tinatanggi mong hindi ikaw yung nasa CCTV footage. Ayon sa nagbabantay sa coffee shop na yun, tinutukan siya ng baril at kinuha ang lahat ng kita sa shop. May nakuha kaming fingerprint sa counter at i-verify namin kung tugma yun sa'yo. So, bago po ipadala sa lab ang nakuha kong fingerprint, tatanungin kita ulit. Hindi ba ikaw ang pumasok doon? Ma'am, napadala lang talaga ako. Wala akong baril, wala akong kinuha, wala talaga akong alam dyan. Kung ganun, wala kang dapat ikatakot. Pero tandaan mo dyan, may testigo, may CCTV, at may physical evidence. Kung nagsasabi ka ng totoo, makikita rin namin. Pero kung hindi... Ma'am, wala talaga akong alam dyan. For the last time, Jan, totoo bang wala kang kinalaman? Totoo bang hindi ikaw ang nag-hold up ng coffee shop na yun? Ma'am, nagawa ko lang po yun kasi may sakit yung anak ko. Kailangan ko po ng pera, kaya ko po nagawa. Okay, Jan, good.
Kung kanina ka pa sana umamin, kanina pa sana tayo tapos. Ngayon, antayin mo yung pulis na mag-iimbestiga pa at sila ang magtutuloy ng kung ano man ang ikakaso nila sa'yo. Maliwanag ba? Opo, ma'am.